Anyway, I would like to introduce myself. My name is Robert Tomada, um, a PRC licensed architect number 011196. I took my board exam last 1992 and passed it eventually. Anyway, ano ang first questions? May mga certain questions ba kayo or what? Ah, meron po. Nasend po namin yung prepared po na question sa messenger. So, ang, Yung other day po. ang first question may po, ano ang naging exact turning point nyo po o inspiration nyo po para mag-transition mula sa local architectural practice dito sa Pilipinas papunta po sa global practice po? Okay. Anyway, to be honest, actually, as a practicing architect before, after I passed my board, okay, 2 years lang, eventually there was no successful projects na actually meron man, but more on interior. More on interior, so eventually nagkaroon din ako ng project sa eventually I had a project in Batangas. I forgot the place, but near Taal Lake. Okay. Um, I get to have the design, including the instruction, but eventually hindi ko natapos yun. So, nag-transition ako from practicing architect and then naging empleyado. So, na-employ ako usually sa mga Japanese firms. First one was sa design, um, Nishimatsu Corporation based in Makati. So, more on industrial design, complex, mga ganun. The first one actually was I was involved with the design of Nissan manufacturing plant. Then eventually, nung natapos yun, nag-transfer ako sa consultancy pero design department. So eventually nagkaroon ako ng design diyan na yung gumagawa ng mga hard disk sa that was based in Cebu. And one particular project sa Cebu pa rin was uh, eventually ito yung turning point ng pagiging empleyado ko when I was able to design a mixed-use building. Okay, siguro if I'm not mistaken, mga six stories high na building. Eventually, lahat ng coordination sa akin kasi ako yung lead architect at that time. So, by that time, nung may better opportunities, I eventually resigned and transferred to another company. But this time, it was a construction company, a foreign one, which was a Japanese firm, Takenaka Corporation, a Japanese-based firm, which I was involved in the building of Terminal 3, yung international airport na Terminal 3, way back 1998. So after that, nung natapos yung project, eventually, I seek a greener pastures because I think my experience was already enough that I think I would eventually work abroad. Okay, first, to be honest, was because of the financial. Okay, magiging honest tayo, mas malaki ang offer sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. And then at the same time, very competitive dito sa Pilipinas noon
So maraming kalaban. Um, so when I started to work abroad, eventually intimidated ka kasi abroad yun eh. Wala kang fun. So ang first rule before going abroad, dapat maalam ka sa project management, design, planning, ah, para eventually pag apak mo doon, hindi ka nahuhuli. Pero pagdating naman doon, eventually sa Saudi Arabia, Jeddah actually to be specific. Um, I was involved with the design, a department again, separate from the construction department. So, 3 years ako nag-stay doon. Eventually, eventually nakakamit mo yung mga ibang lahi doon, like Indians, Indian architects, o Pakistani architects, pero hindi ka ma-intimidate kasi eh, ang Pilipino talaga on par sila sa or far more better because ang advice ko sa mga mga bagong bago arkitekto, bago ka mag abroad, kailangan alam mo lahat ng code and standards. Okay din yung sa NBC kung alam mo yung National Building Codes, mga kunti sa project management, construction supervision. Kung malelearn mo yon sa Pilipinas, mas okay pag aapak mo doon kasi hindi ka mahuli. At the same time, once na nasa abroad ka, kapwa mo Pilipino, you build a team. Nagtutulungan kayo. Yung maalam, tuturo sa mas bata. Yun namang, kung may alam yung mas bata, diskarte, ituturo din. I-share niya rin. So, hindi nahuhuli ang Pilipino pagdating sa abroad. Sa Saudi yun ha. Ah, kasi usually ang local mga locals doon, usually they would rely on expats. So hindi masyado maganda ang naging experience ko doon. So eventually I went home again, tried my luck to eventually, uh, find my practice ng design ng professionally professionally practice Ah, sir, my profession hello po. my profession as an architect. Hello po, sir. Ayun. So after 8 months, I decided to go back to the Middle East, pero sa Qatar naman, Doha, Qatar. Okay. So eventually, you get to meet the people there from all walks of life. Um, ibang my last statement, so eventually, like year 2027, nag-move ako sa Doha, Qatar. Yun yung last na kwento, ano. So eventually, dito ko nakita yung calling ng being arkitekto. So eventually, I started there as on a building supervision works. Building architect, supervise, basta mga of you, dadaanan nyo rin yan. Gather a strong portfolio bago kayo alis. Okay? Mga concept sketches, mga planning standards, mga parameters ng designs, basta lahat yun, continue nyo i-build up. Okay? Nung panahon ko kasi, wala pang computer eh. May CAD na ako noon, natuto ako ng CAD which is CAD 14. As far as I can remember, CAD 14, yung basic lang.
Okay. So, ang ginawa ko, nag-move ako sa building supervision and construction. At the same time, kasama na ang building management doon, construction and project management. So, kapag kayo, eventually, in the near future, mag-build up kayo ng strong na experience at background sa planning, construction, building supervision, project management. Yun lang. Then, uh, the next one is yung computer. Okay? Kailangan ti- although tedious ang learning experience yun dyan, ano? One by one. CAD, SketchUp, BIM, Lumion, basta lahat 3D, ano? But you get to choose which, kung saan kayo talaga lilinya. Kung sa CAD, basic planning, CAD lang. Pag sa BIM naman, 3D, alam niyo siguro kung ano yung ibig sabihin ng BIM, di ba? Uh, and then, bago kayo umalis ng Pilipinas, hanggat pwede, matuto kayo ng simple, hindi rin basic. Uh, Makipag-coordinate kayo sa engineering, no? Para matuto kayo ng analysis, uh, building analysis. Not necessarily na gagawa kayo ng ng computation. Ang ibig ko sabihin, yung mga basic, hindi basic, ano, yung itsura ng building based sa engineering concept na ito ba kaya ba itayo na ganito lang ang dami ng poste, mga gano'n. Gaano kahaba ang beam, gaano kapal. Kasi usually, ang mga graduates ngayon or yung nakakapasa ng board, kulang pa sa kwan eh. Kulang sa knowledge ng engineering analysis talaga. Alam ko yan kasi magmula nung nag-retire na ako, meron akong CAD operator. At the same time, siyempre graduate ka ng school, yung simple lang na kaya mo basahin ang schedule ng beams, gano'n. Ano ang layout ng footing, ano pa ba? Yung mga concrete covers, mga gano'n. Yung mga basic na kwan. Kaya para sa inyo, dapat once na nag-graduate kayo and then you undergo yung 2 years na kwan natin, itawag doon Apprenticeship. Apprenticeship. Dapat all around yun. Design, planning, project supervision, actual ocular visit, mga ganun. Lahat yun, i-absorb nyo lahat. Every day is a learning experience. Pagdating ng araw, pag umalis ka at pumunta ka sa ibang bansa, hindi ka mapapahiya. Kasi ang last line of defense ng mga banyaga, tayo. Nakuha ninyo? Opo. Mas kayang-kaya ng Pilipino mag-solve ng problem eh. Kasi ang ugali ng iba, lalo na pagka ang mga Asians, matataas ang ihi na wala namang alam. Ha? Ang Pilipino, andyan yan, talagang nagpupursige, very, very persistent yan. At the same time, makuha niya, pananaw niya. Although hindi lahat lagi ganun, wag concentrate yung isa lang. Dapat ganun ang kwan mo. Malawak. Well-versed ka sa lahat. Lahat ng standards, codes, lahat, alam mo yan. Opo. Kasi ang American standards almost the same sa atin. Ang kakaiba lang siguro ang BS standards, yung British. Kasi mostly sa Middle East, under ng British yan dati. Kaya usually, sa specifications nila, usually yan, American dito, may kasama pang British. So, which is which, di ba? So, kailangan mo rin mag-continuous na research. Masaswerte yung mga bata ngayon kasi pag-click mo lang ng one, andyan na eh. Lalabas na kaagad. Nung time namin, wala eh. Talagang by the book na mag-research ka eh.
Mano-mano. Pero although naabutan ko na yung internet, andyan na eh. Kaso ngayon, very precise na, concise na, talagang complete. Andyan si Grok, ChatGPT. Type mo lang, andyan ka agad eh. Sa amin, hindi pwede yung ganyan. Pare-pareha sa labanan nun, pero ang mga Filipinos, usually, nag, ah, nagiging more relevant sila sa mga employers. Kaya nga, dito kayo magtaka eh. Bakit ang Pilipino na 7,000 miles away, ha? I-hire ka ganun kalayo na andyan ang Africa, Oh, andyan ang India, Pakistan, Iran, andyan lang sa tabi-tabi. Pero bakit ka kukuha ng Pilipino ng pagkalayo-layo? Dahil magaling ang Pinoy. At on par sila kahit sa mo dalhin. Kaya-kaya nila. Tsaka very absorbent ang Pilipino. Eh. Tsaka kaya nilang So anyway, back ako doon sa experience ko. After that, eventually, umangat ako ng umangat sa position ko from site architect to core architect. Uh, Pag core architect kasi, uh, consultant ka, okay, so under ang constructor sa'yo. Yung company ko nga pala is KIO International Consultants. Okay. Uh, ang maipapayo ko sa inyo, pag napunta man kayo na ibang bansa, either sa design, hanggat pwede sa consulting kayo magtrabaho. Kasi pag sa construction, talagang mahirap. mapapalabang ka na gusto dyan. Okay? So sa consulting, eventually nag-move up ako, naging core architect. So I get to check revisions, mga construction documents, gano'n. Gagawa ka ng mga documentations, lahat. Then i-consider mo rin ang value engineering. Okay, kasi consulting ka consultant ka. Pag sinabi ko value engineering, less cost pero high quality. Ganun yun. And yung procedural, yung mga methodological na mas mabilis kung paano mo implement sa site. Yung man hours, very short lang. Very short period, hindi yung mahaba. Kasi habang mahaba, mas malaki ang binabayaran mo sa kasi sa owner side ka, consulting side ka, owner side ka. So you get to represent the owner. Yun ang naging papel ng company namin. So eventually, tumaas na tumaas hanggang naging project architect ako and then lead architect pa ganun. Sa site yun. Um, Marami ka man pong naka-work na mga ibang lahi po. Meron din. Usually, yung iba nga, foreign trained na galing ng Lebanon, galing lang Pakistan, galing lang India. Yung iba doon, foreign trained talaga. Yung nagtapos sa UK ba? Okay. Okay. Ano pa ba? Mataas din ang discrimination. Pero eventually, magbabow out din ng mga amo mo sa iyo eh. Kung hindi ma-solve ng ibang lahi, sa iyo pa rin tatakbo eh. Kasi sa ating mga Pilipino, hindi tayo nagtatrabaho na solo eh. We work as a team. Okay? As a team, nagse-share ka. Tapos, bawal ang inom. So, kailangan tago yung inom. Habang nag-inuman kayo, discuss nyo. Ganito, ganyan. Mamaya, nagkakaraoke na yan. Tapos, ano pa ba? So anyway, nung sa project management na ako, naging senior architect. So lahat 'yon, ikaw na ang lead, meron ka mga tao, pero separate yun sa design. Kasi kami, sa site kami, marami din trabahador doon na medyo nagkakaroon ng language barrier. So, kailangan matuto ka rin ng kunting salita nila. Like Indiano, Arabic, kahit kunti lang na
na magkaintindihan kayo by sign language, gano'n. Or merong mag-i-interpret na kasamahan mo siguro, gano'n. Na lahi siya ng Indiano, marunong mag-English, so translate niya para sa iyo, para makakasunod yung tao. Ano pa ba? Ano pa ba mga kwan na dapat mo ikwento? Pag nandun ka, ma-homesick ka. Pero eventually, yung pagod mo dun, masusuklian naman eh. Opo. Kasi ang ipinunta mo ron, trabaho, sabi nga nila, ang pinunta mo rito, trabaho, di sweldo. Pero actually, it's the other way around eh. Malaki sahod mo, kailangan magtrabaho ka talaga. Tsaka ang maganda ron, um, kung maganda yung company na napasukan mo. Opo. Okay? Ah, yung HR nila talagang inaalagaan ng tao, gano'n. Tsaka learning experience yan para sa isang bago professional na pero bago dapat pumunta isang Pilipino ron, kailangan hasa na siya rito sa Pilipinas. Okay? Yung bang kahit pagbalik-balik ta rin mo, kayang-kaya niya gawin doon. Although, na-introduce yung mga bagong materials doon, methods of construction, value engineering, uh, pero doon din lang kwan eh, pagka na-absorb mo yun, learning experience mo yun, Yes. matututo ka rin eh. Okay? So, pati, ano pa ba? Ano po, ano po ang pinakamalaking difference po na napansin nyo sa pagitan ng local project po at international project po? Lalo na po sa Doon, design process, tapos client's expectation, tapos so pag-implement ng project po. dito sa atin, Opo. Within tapos ang project management ang mahina dito sa atin. Mahina ang project management. Usually, yung project management, sa construction, okay naman tayo eh. Hindi naman tayo nahuhuli eh. Sa sa pag-prepare ng mga design, okay, planning, hindi naman nahuhuli ang Pilipino eh. Ah, nakita ko nung nagbabakasyon ako, magandang Manila, ganun, gaganda rin yung buildings. Kaya lang, kung i-compare mo talaga doon sa ibang bansa, talagang yung mga design doon iconic. Magaganda talaga, iconic, and then magugulat ka na lang saan galing yung design, parang ganon. Dito kasi sa atin, usually hindi ko naman masasabing bare, no? More on parang more on concrete dito eh. Opo. Kasi yung ano po yung Um, weather. May mga designs din na magaganda rito, pero nakikita ko lang, medyo dapat matuto pa ang Pilipino sa more na yung talagang identity po. parang ganun. May self-identity pagdating sa design. Opo. Sa mga traditional naman, saka cultural na design, meron din tayo Muslim eh. Na-implement din doon. Based sa experience ko um, pagdating naman sa modern buildings, hindi rin tayo nahuhuli kasi magaganda rin yung mga buildings dito. Yung project implementation lang ang problema rito. Yung project management. Doon kasi masyado ng high-tech kuminsan. Okay. Na-introduce na mga kung ano-anong iba-ibang materials doon na doon mo lang matutunan. Pagdating mo rito, wala pa. Wala. May time naman na meron dito, meron din doon. Yes. Saka ang advice ko sa sa mga magtatrabaho doon, basta yung very strong yung portfolio mo.
yung project background mo, talagang pagdating sa code standards, yun ang dapat matutunan nyo. Building analysis, building supervision. Building supervision, wala naman tayong problema so far. Okay naman tayo dun. Ano pa ba? Documentations, ganun. Not necessarily na verbal ka. Kung magaling ka naman sa written, okay lang din. Pwede ka naman doon mag-AEO sa English basta maintindihan. Pag doon din matututo ka na rin doon kasi araw-araw nag-i-English ka eh. Dahil ibang lahi yung kausap mo, hindi ka Opo. naman pwede mag-Tagalog. Hindi mo rin pwedeng kuha yung kuha nila, salita nila. Kasi ang hirap kuha eh. Ang hirap din intindihin, ang hirap din kasi. Um, Arabic siguro pwede kasi yung amo mo Arabic eventually. At saka yung kliyente mo Arabic. Kaya mas maganda kung matuto ka rin ng kunting salita nila para hindi ka rin binebenta. Ganun. Opo. Ano pa ba? Tapos yung strong background sa sa computer, yun ang Opo. importante. Ah, Tapos sa Excel, pero sa arkitekto kasi pagdating sa design, gumagawa na rin ng design ng Pilipino. Nagko-contribute pero merong talagang isang Ay, principal na usually kwan yan eh, Western, gano'n, na nagbibigay ng concept design, feasibilities, tapos ikaw mag-implement, gano'n. Nag-i-sketch ka rin para makita niya. Then, eventually, ikaw na ang magli-lead ng team mo. Tapos minsan, puro bakasyon na lang ginagawa. Dahil tag-init doon. Iiwan sa'yo kasi may tiwala na sa'yo. Ano pa ba ibang ginagawa ng Pilipino ron? Siyempre, ah, basta advice ko lang, try nyo lang na mag continuous learning. Yung parang continuous, yung parang CPE dito. opo. Pero doon, mas matututo ka ron kasi actual yun eh. Opo. So, you get to have meetings, gano'n. Lahat kayo, iba-ibang lahi, uh, kanya-kanyang palitan ng questions, answer, gano'n, solutions. Kasi doon, hindi ako doon eh. I never get to be involved with designing. More on project management ako. And I was very happy with it and contented ako. Maganda lang kasi sometimes may pressures. Yung pressure na magche-check ka, kailangan bago implement sa site, nagche-check ka ng kwan, construction drawings. Yun. Pero pumupunta ka din po sa site architect. Oo, Ah, kailangan pumunta ka kung paano nila implement. Pag may nakita ka doon, magre-raise ka ng RFI kung tawagin namin eh. Yung bang sakali hindi sinunod, gano'n, or mali yung pagkagawa, i-raise mo yun. Ano pa ba? Ah, Tapos mga meetings sa mga tao mo, kasi noon ako naman ang tao eh. Eventually nung umaangat ka na, ikaw na ang boss, ikaw ang nag-lead, may tao ka rin na mga Pilipino, ibang lahi din, sumusunod naman sa'yo. opo. Talaga susunod. Kasi kung hindi susunod, sa laki ko nito, ewan ko lang, baka kinikwelyohan ko na gano'n. Ewan ko, pwede ba sa report na to? Eh, okay lang po. Saka mag-build up kay muscle. Para hindi kayo, hindi. Joke lang yun ha. Ewan ko kung dapat kasama sa report ko ha. Okay lang po. Eh, sabi mo kay Oliver, ikuha na lang, ano to, edit na lang ito. Opo. Eh, anyway, so yun, nung umalis na ako, nag,
Actually, hindi ako nag-retire. Nag-resign ako. Mm. May tawag pa rin sa akin eh. Architect. Ang kagandahan kasi sa abroad, habang matanda ka, mas in demand ka. Ganun dun eh. Ibig sabihin, mas marami ka experience eh. Kumpara doon sa dumarating na bata, eventually, tuturuan mo, kuan, tuturuan mo rin sila. Kung Ah, ano yung experience mo, tuturo mo sa kanila. Pag dumating yung age na, kasi edad mo rin, nung iniwan mo, sila naman tuturo doon sa may iwan. Pero Pilipino ron, hindi nahuhuli pagdating sa technical. Believe sila sa Pilipino. Kaya nga, ang Pilipino is the last line of defense, sabi nga nila. Pag all others fail, contact a Filipino, sabi nga nila. Mapa-mekaniko yan, kahit anong profession, hindi nahuhuli ang Pilipino. Anyway, so may tawag ako, hindi na ako, hindi na ako pumayag. Tinuloy ko na lang yung practice ko ngayon. So, meron sanang project, kaso hindi natuloy dahil kulang sa budget. So, stay put ka tayo rito. Yung una naman, naka-hold. Um, sa ngayon naman, ginagawa ko as parang semi-retired, nagbabasa rin ng babasa pa rin ng mga tungkol sa construction industry, mga implementation ng mga bagong designs na kasi nung umalis ako rito, ang mga bahay iba. Ngayon, iba na ang mga design ng bahay ngayon. Eh. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Pero siguro sa ibang bansa din, in-implement ka Pilipino rito. Whatever na na-learn nila ron, in-implement rin ito nung pauwi na sila, eventually nag-retire na, nag-resign. And then, yun, nirenew ko yung license ko. So, practicing architect na pa rin ako ngayon. Balik ako sa dati. Which is, I enjoy so much because, you know, sa akin, kaya kinuha ko ang architecture kasi first love ko eh. Mahilig talaga ako challenge ba? saan po Yung pala mga kayo challenge ng, architect lumaki po? Mark, Saan po kayo lumaki? Or saan pong lugar po ako, kayo? Opo. actually, kung saan na punta ang father ko, nandun ako. Nandun kami. Pamilya, napunta kami ng Naga, Ah, napunta kami ng Iloilo, napunta kami ng Tabuk, opo. ah, napunta, eventually, sa Manila rin kami bumagsak. And then, bumalik ako rito kasi dito ako pinanganak, dito ako nag-high school, dito ako nag-graduate sa Tuigaraw, Opo. Cagayan. So, ako ang tumitingin sa father ko kasi may edad na eh. Ang Opo. mother ko is nasa States. Ah, ang asawa ko may maliit na karinderya, so yun na parang bumubuhay habang walang project, gano'n. Ah, very competitive actually dito eh. Pati foreman kaagaw mo. Pati mga, Kaya yun ang gusto ko implement ng PRC ay ng United Architects of the Philippines. Dapat ang foreman, ilagay nila sa limit yung ah, pagkakuha lang. Doon nawawala ng arkitekto ng project ko minsan. Kasi ang mga owner, ay mahal ang architect, mahal ang engineer. Diretso sa foreman. Ang foreman naman, magpapadrap yan, gano'n, pero hindi mo pipirmahan. Hindi ako kwan sa gano'n eh. Hindi ako kampante sa gano'n. Kapag ka may nagpapadrap, i-drop mo lang. Pero walang mga dimensions kung minsan kasi humingi lang ng drop. Ang kagandahan sa architecture kasi, very fulfilling din. Kapag ka nakita mo yung dinisign mo nakatayo, very fulfilling para sa akin ha. Um,
Actually, yung mga interior na ginawa ko sa Shumart hanggang ngayon, nandiyan pa eh. Ah, meron isa yung Starbucks. Ah, buhay pa hanggang ngayon. Then, yung Sarada, Coffee California, Sarada, okay pa rin. Yung sa Batangas, andan pa rin. Ano pa ba? At saka yung na-involve ako sa project sa Cebu, andyan pa rin. Yung Bristol Hotel, andyan pa rin nakatayo. Ano pa? Yung Nissan, andyan pa, tayo pa rin. Pero yung sa Nissan kasi, project, bali PMCM yun eh, Project Management and Construction Management. Opo. So, ang may papayog sa inyo, once na nag-graduate kayo, kumuha ka ng board, practice nyo ang kwan nyo. I-practice nyo ang profession nyo, stop kayo being a being a draftsman, okay? Opo. Pwede siguro pagdating sa pershit, ganun, depende sa kwan mo. Kung kailangan mo pera at talagang kapit sa patalim, pwede siguro. Pero ang advice ko, once na na-pass nyo ang profession nyo, kaagad practice ninyo. Practice nyo, huwag kayong kwan. Then, kumuha kayo ng experience sa design, planning and design, and then sa construction. Yan ang dalawang importante. Kumuha kayo ng experience dyan, eventually, huwag nyo kakalimutan ang yung mga applications. Kasi bihira na tayo ng kwan eh. Sa inyo, usually, hindi ko alam kung nag-i-sketch ko pa kayo. Pero ako kasi, direkta na ako sa CAD. Parang mas mabilis mag-revise gano'n. And then, ang last pala na advice ko sa mga budding students, saka architects, um, hanggat pwede, kapag nandun ka na sa tuktok at saka medyo marunong ka na, try mo mag-enroll sa courses. Okay? Yes po. Like project management course, green environment, yung LEEDs, yung environmental sa green urban planning, gano'n. Um, maging member ka ng mga maging member kayo ng mga associations tulad ng LEEDS AP o LEEDS GA, REBA. Kaya lang, hindi yata pwede sa atin na REBA kasi hindi naman tayo Commonwealth. Pwede ka sa American Institute of Architects, pwede kayo doon, yung AIAI kung tawagin nila. Kasi sa Qatar, mayroon yung tinatawag na bago kami may destino sa mga government projects, kailangan ipasa namin yung tinatawag na urban planning and yung binibigay na exam ng UPDA, Urban Planning and Design Authority, na pwede ka as mag-work doon in the capacity na building supervision. Hindi ko alam kung may balak pa ako umalis, pero may mga tawag din kasi na pinapakuan ko dahil minsan na-homesick din tayo ron eh. Pero pagdating sa technical, walang dapat ikabahala Pilipino. Basta strong yung background portfolio mo lahat. Uh, Project management, design, sketches, concept design, feasibilities, design parameters, standards. Pag alam na alam nyo yan, wala kayong hindi ka ma-intimidate pag andun kayo. Anyway, kayo lang ng graduation. Next year pa po. So, May 1 year thesis. po. Opo. O nga pala, at saka lagi kayong sa building materials. Yes. Okay? Yung mga parts ng houses o ano girder, rafter, lahat yun kayo. And then, sa ngayon, kasi yun, malaking din yun, malaking tulong yun pagdating ng araw, pagka nag-actual na kayo,
Yung mga basic design details, alam na alam nyo. Mga sizes ng pipes, hindi pa yata tinuturo sa inyo yan ngayon. Pero kung ikuan mo as global ang Filipino, pwede tayo sumabay. Hindi tayo mahuhuli. Ang advice ko naman sa inyo, yun, yung sinabi ko kanina. Actually, si 60 years old na ako this year. So, more than 30 years ang experience ko, and at the same time, gusto ko magturo actually. One of these days siguro, pagka, ewan ko, pag nag-decide ako na wala lang kwan, wala ang masyadong pumapasok, eventually siguro magtuturo ako ng kwan. Magtuturo ako sa college ng kwan, architecture dito. So, last na po na tanong ay, ano po ang mabibigay niyong mensahe po sa mga susunod na henerasyon na architect po, kagaya po namin? Ang In general po. general, ano, Opo. ang may bibigay ko sa inyo, mahalin nyo yung profession nyo. The same time, huwag yung puro shortcut. Tapos, lahat ilagay nyo sa legal. Okay? Kasi may time na ang arkitekto, iba ang nag-design, siya ang pipirma. Mali yun eh. Huwag dapat ganun. Or, merong gumawa ng design, siya pipirma. Ang gawin niya, kung ganun rin lang mangyayari, i-check na muna. I-check na ano pa ba may papayo sa bagong generasyon. Basta maging professional lang. Yun lang. Tsaka, pag may time na may problema sa school, pwede nyo naman ako message. Bibigay ako ng mga advice o yung kaya kong ibigay na tulong. Huwag nyo kalimutan, God. Saka, lahat ng apps, pag-aaralan nyo ng kwan, habang bata kayo, para pag-graduate nyo, sisiw na lang. Opo. Ako, gusto ko matuto ng BIM, pero, kwan, saan ko naman i-implement sa Casillas? Yung Revit. O Revit, mga ganun. Basta huwag nyo kalimutan na lagi kayo makipag-associate sa civil engineering, sa structural engineering. Ito po Lagi yung, yan. ito pala yung question ni Oliver. Before daw po kayo nagpaibang bansa, ilang years po kayo sa Pinas, tapos ilang years din po kayo sa ibang bansa, and aling bansa po ang alin bansa ang Puntahan ko. napuntahan niya po? Opo. Okay. Ako, nag-practice ako 1994. Ay, hindi pala, 94. Kwan pala, 94 nung nag-employ ako sa empleyado. Pero nung nag-practice ako, yung sarili ko practice, 1992 Opo. hanggang 94. And then 94, nagpa-employ na ako up to 2007. So 1994 to 2007, ilang years yun? 13 years. Oo. Tama. And then from 2007 hanggang uwi ako ng 2023, nagkaroon ako na 16, 17, 18, mga 19 years abroad. Ang places na puntahan ko is Saudi Arabia at saka Qatar, Doha, Qatar. Yung dalawang yun lang. Tas ano po daw, saan daw po kayong university nag-graduate po? Graduate ako ng national Ah, sa Manila, Sampaloc National University.